Simulan natin kay Jude. Actually, masarap siya dahil sa curly. Kaya lang yung kulay chef. Para siyang mga 75% lang. Kulang lang talaga siya sa kulay. Kasi ang naglabanan is the color. Okay, dito tayo sa kay TJ. May bell pepper, tomato. Ayoko lang the fact that it's a salad tapos nandyan yung lalo na nakahiwa na yun. Totoo yun. Kain ko nga eh. Mayroon pang naiiwan eh. Nagkaroon ng unpleasant experience dun sa dish niya. Kain ko nga, di ba? Naiwan yung bontot. Tsaka nung ginagawa niya, parang hindi ganun ka conceptualized. Very confident. Parang isa-isa niyang naiisip, dagdag. At saka, pinapansin ko, nauna niyang ginawa yung hipon. Kaya ang tagal-tagalan luto ng hipon. Yun yung sinasabi nating time management. If you have 45 minutes, hindi kailang... Tsaka hindi pwedeng 5 minutes pa lang tapos ka na. Kasi i-judge ka on your 45th minute. Bago ka mag-umpisa sa kusina, dapat inalam mo muna kung ano yung gusto mong gawin. Kinabahan ng mga bata ko eh. Kala nila 45 minutes would be short. Pero sinabi na sa kanila, nakasama na doon yung planning. So we move now to the green dish of Jet. Para rin siyang pinakbet. Green pinakbet, gano'n. Natinakpan niya lang para green. Oo, parang pakiramdam natin doon na daya tayo. Ano? Wala. Sa akin, walang, I'm not impressed. Wala, hindi interesting. Parang hindi pinag-isipan na doon. Plate-wise, I'll eat this when I'm at home. Ganun yung dating niya sa akin. Masarap. Okay naman siya eh. Kaya lang, yun nga lang, it's not very much for a especially kung kunyari green na Tsaka parang kulang yung lasa ng karne. Yung pork, kalaki-laki. Pinakamalaki siya sa lahat ng mga ginamit niyang ingredients. Miski dun sa broccoli, mas malaki pa rin yung pork eh. Maganda yan, ginawa niya na maliit, pang lasa lang. Pang dagdag lang. At least, babagsak pa siya dun sa 95, 80 to 95. Okay, now we move to kay Riza. Inan-fry ko siya sa konting Ang red dish ni Riza. Dito, yung sauce, I mean, yung kulay mostly. Kasi babagsak ng orange yung lahat ng iba niyang ingredients. The tomatoes. The problem is with the sauce, it's too rich. Sticky. Na kanina nung tinitikman ko, iniiwalay ko na yung sauce eh. Madumi ng konti yung kanyang presentation. Hindi siya apit, pinla na yung dish. Basta ano na lang naisip. Ito ko na kaya, i-fry ko na lang kaya. Nakita ko kasi habang ginagawa niya, di ba, adjust. Actually, lumabas sa lasa ng sauce eh. Or kumbaga sa Chinese, chop soy. Nga chop soy ang dish sa Japan naman, haro-haro. Pati garnish, ano? Hindi niya. Sa chocolate ba to? Cheese. Sinama niya yung dessert kasi pag naumay ka daw dun sa sauce. This is chocolate. White chocolate. Okay, dito tayo sa... Ito surprisingly, naalala mo pinag-usapan natin kanina yung pagdating sa kulay. Naku, pinakakawawa dito si Purple. Tinawag ko yung dish ko na puso bongbong. Sa akin, one thing, just like the garnish, it doesn't really match. Although it's edible, ang pinagkaiba nila, ito pwede mong kainin at their own state. Ito hindi talaga. Hindi ito. Kasi makunat talaga. So that's the difference. Ito okay, makakain mo ito. Isa salad, parang coleslaw. Hindi ka mamamatay pero hindi rin siya ganun kasarap kainin. It doesn't accompany the dish very well. But this one, if you eat it, hello. Hindi, matatakot kang kainin. Para magbalat siya. So, among the 5 dishes, sino? Sarado. Dito ang last. Kaya Chef Boy? Yes, sarado rin ako dyan. Sabihin, alam niya kung ano ang team. Alam niya kung ano ang dapat niyang gagawin. Naintindihan. Okay, well, clearly, meron na tayong desisyon kung sino sa Red Bulalo ang makakakuha ng spa package at one-on-one culinary lesson. Patawag natin sila. Red Bulalo,
Please come back. Welcome back. Ready na go? Tapos na ang naging deliberation ng ating Masters of the Table. At ang naiiwang dish dito, ayun ang magwawagi sa ating prize challenge. Excited na kayo? Sino sa tingin niyo?